Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Sa kabila ng pagiging aktibo ni Jonas sa ginagawang pagtakbo ay hindi niya maiwasang hindi obserbahan ang mga kasamahan sa bahay ampunan. Kasalukuyan silang kasali sa isang laro, racing marathon, at nakikita niya na sa kabila ng determinadong muka ng mga kasama sa laro ay masaya rin ang mga ito. Hindi niya masisisi ang mga kasama. Kahit siya ay ganoon din naman ang nararamdaman. Isang abala at masayang araw iyon sa childcare orphanage at isa ring malaking pangyayari. Dahil sa kasaysayan ng bahay ampunan na tinitirahan ni Jonas mula noong 5 taong gulang pa lang siya, ay bumisita ang ilan sa mga pinakamabigating tao hindi lang sa Pilipinas kung hindi sa buong mundo. May 4 na mag-asawa at 2 single na lalaki at babae na panay mga foreigner ang gustong mag-ampon ng mga bata sa childcare. Lahat ng mga ito ay kilalang tao. 3 sa mga mag-asawa ay may business tycoon. May sikat na painter mula sa Italy, mayroong doktor mula sa Spain, at mayroon din na kabilang sa royal family ng bansang Portugal. Napakaswerte ng kung sino man ang mapili na aampunin ng mga ito. Pero ayaw umasa ni Jonas na isa siya sa mapipili. O mas masasabing ayaw niya talaga. May mangilan-ngilan na rin naman ay nagtangka umampon sa kanya. Pero bago pa mangyari iyon, ay palagi na lang nagkakaroon ng problema kaya hindi natutuloy. Wala namang problema kay Jonas na ampunin din, lalo na at alam niya makakabuti rin iyon sa kanya. Mas magkakaroon siya ng kinabukasan kaysa ang manatili sa bahay ampunan. Pero kung isang foreigner ang mag-aampon sa kanya, ibig sabihin lang niyon ay aalis siya ng bansa. At dahil doon, ay baka maging maliit ang pag-asa na mahanap niya ang nawawalan na kababatang kapatid. Isang malakas sa bagyo ang naging dahilan kaya maaga na ulila si Jonas. Nasira ang mga bahay at ari-arian nila nang dahil doon. Naanod ng malakas na agos ng ilog ang mga magulang niya at ilang kamag-anak na dahilan ng kamatayan ng mga ito. Tanging siya at ang 2 taong gulang na kapatid noon na si Joey ang natira sa masalimuot na trahedya. Mabagal ang naging pagtulong ng gobyerno sa mga nasalanta ng bagyo dahilan para lalong mahirapan si Jonas at ang kapatid niya. Ilang araw silang nanatili sa evacuation center ni Joey bago mapangakuan na dadalhin sa DSWD. Hindi lang kasi sila ang mga batang naulila dahil sa trahedya. Pero bago pa man maayos ang lahat, para sa kanila, parang bula na lang na nawala ang kapatid. Isang gabi na tutulog siya ay may kumuha kay Joey at walang kahit sino nakapagturo kung sino man iyon. Hindi rin sigurado kung kinuha bang kapatid niya o umalis silang bigla't nawala. Naging masakit para kay Jonas ang pangyayari. Si Joey na lang ang natitirang kamag-anak niya at nawala pa ito. Pero kahit 5 taon nang nakararaan, ay umaasa pa rin siya na mahahanap ang kapatid at magkakasama silang muli. Kapag lumaki na at magkaroon ng sapat na kapangyarihan para maipahanap ng maayos ang kapatid kaysa sa ginawa ng gobyerno, ay mangyayari din ang matagal na niyang inaasam. Pero duda siya kung magagawa pa iyon kung sakaling ampunin siya ng isang banyaga. Nasa ganoong pag-iisip si Joey na makita na pa ang batang lalaki na uuna nang nakaunti sa kanya. Nakita niyang iyon ang kaibigang si Alaric. Tumigil siya sa pagtakbo at kinalimutan muna ang tungkol sa karera para tulungan ito. Nakita niyang may sugat si Alaric. Ang sakit! Daing pa nito habang inaalalayan niyang bumangon. Malaki ang natamong sugat ni Alaric kaya hindi nakatakataka na masakit nga iyon. Nag-alala si Jonas para sa kaibigan. Kaya kahit may ilan ng taong dumating para tulungan sila, ay dinamayan pa rin niya ito. Ganoon siya palagi sa mga kaibigan. Matulungin siya. Isama pa na siya rin ang madalas sa gumagamot sa mga kaibigan at sa iba pang bata sa bahay ampunan kapag may mga nasugatan o kaya ay may nagkakasakit. Pangarap kasi niya na maging isang doktor. Napangiti ang madre sa bahay ampunan sa ginawa ni Jonas. Ibinigay nito sa kanyang first aid kit at hinayaan na siya ang gumamot sa sugat ni Alaric. Ang pangalan niya ay Jonas. Lagi siyang ganyan, napakamatulungin niya sa lahat, lalo na sa kanyang mga kaibigan. Pangarap niya maging isang doktor paglaki niya.
Narinig pa niya ang pagbibida ng madre sa kanya. Hindi niya masisisi ang madre na gusto siyang ibenta ng mga ito sa mga bisita. Gusto lang naman ito ang makabubuti para sa kanya. Maswerte kasi ang kung sino mang bata na aampunin ng mga banyagang bisita. Sigurado magiging maayos ang buhay dahil sa yamang taglay. Nang matapos si Jonas sa paggamot kay Alaric, ay napansin niya na binigyan siya ng kakaibang tingin ng isa sa kanilang mga bisita. Naalala niyang galing sa bansang Spain ang babaeng foreigner na iyon, si Dr. Elvira Tolentino. Ayon sa mga kwento kanina, ay nagtatrabaho raw ito sa pinakamalaking ospital sa naturang bansa at bukod pa roon ay marami itong ari-arian. Pero hindi kagaya ng iba ay mag-isa lang ang doktora. Wala raw itong asawa kaya ang gusto sana ay mag-ampon na lang ng anak. At sa pagtingin ni Dr. Elvira sa kanya ay nakakita siya ng ningning sa mga mata nito. Nagpapakita na tila interesado ito sa kanya. Hindi lubos akalain ni Jonas na dahil lang sa isang simpleng tingin ay kakabahan siya. Tama nga ang naramdamang kaba ni Jonas sa tingin ni Dr. Elvira dahil nagkaroon ito ng interes sa kanya. Kinabukasan, pagkatapos ng pagbisita ng doktora, sinabi ng madre na siya raw ang gustong ampunin nito. Makakabuti para sa iyo to, Jonas. Mabait si Dr. Elvira. Magiging maayos ang buhay mo kasama siya. Pagkukumbinse ng madre. Bumuntong hininga si Jonas. Pero sister, ayaw ko po sanang malayo sa Pilipinas. Ikinuwento niya ang tungkol sa problema sa nakakabatang kapatid. Naging seryosong anyo ng madre. Hanggang ngayon ba ay umaasa ka pa rin na makikita si Joey? Tumango siya. Nawawala lang siya, sister. Hindi pa siya patay. Nararamdaman ko, makikita kaming muli. Hindi niya napigilan na maging emosyonal. Sa pagdating ni Jonah sa childcare orphanage, ay nagkaroon na rin naman siya ng pangalawang pamilya. Naging mabait ang mga madre at tauhan sa kanya roon. Gusto rin niya ang mga kasamahan at halos kapatid na ang ituring ng mga kabarkada na sina Alaric, Nimbus, Easton, Reichert, Blake. Halos kasing tanda lang niya ang mga ito kaya nagkakasundo sila. Pero iba pa rin ang pakiramdam ng tunay na kadugo. Huminga ng malalim ang madre at may inalabas mula sa drawer ng table. Isa iyong folder. Hindi alam ni Jonas kung bakit tila kinabahan siya sa maaaring laman niyon. 6 na taong gulang ka pa lang nang matanggap namin ang report na ito ng pulisya. Kaya hindi namin gustong ipakita sana sa iyo. Alam namin na masasaktan ka. Lalo na at napakabata mo pa noon. Pero hindi naman maaring itago ang lahat ng katotohanan, hindi ba? 9 na taong gulang ka na ngayon, Jonas. Siguro ay maiintindihan at matatanggap mo na rin ang tungkol sa nangyari sa kapatid mo. Ipinakita ng madre ang report tungkol sa isang 3 taong gulang na bata na biktima ng isang sindikato. Kinuha ang mga bata at mga mata ng bata at basta na lang itinapon ang bangkay pagkatapos. Hindi si Joey yan, tanggi ni Jonas. Ayaw niyang maniwala. Ayon din sa report ay hindi pa nakikilala ang bata. Hindi natin sigurado. Pero malakas ang kutob namin, Jonas. Hindi ba't isa sa mga description mo sa kapatid mo ay meron siya malaking balat sa likod? Ipinakita ng madre ang litrato kung saan tila may balat sa likod ang bata. Nanginginig na tumango si Jonas. Malabo ang litrato, pero may ganoon ngang balat ang kapatid niya. Kahugas din iyon ang balat ni Joey na katulad ng prutas na peras. Ganoon pa man, hindi makikilala ang mukha ng bata. Dahil na rin sa pati iyon ay sinira na kung sino man ang gumawa na karumal-dumal na krimen. Gusto sana namin na magsagawa ng mga test para matukoy kung iyon nga ang nawawala mong kapatid, Jonas. Pero hindi pa ganoon kabago ang teknolohiya ngayon at napakamahal ang babayaran kung gagawin natin. Kaya naisip na lang namin na huwag nang ituloy. Lalo na at isang malaking pruweba na rin naman na siya ang kapatid mo base sa balat na iyon. Binitawan ni Jonas ang mga papel. Hindi niya kayang tanggapin ang lahat. Sa loob ng ilang taon ay umasa siya magtatagpo muli ang mga landas nila ni Joey. Pero kagaya ng mga magulang niya ay wala na rin pala mga ito. Noong una ay ayaw niyang maniwala dahil wala natagpuan na bangkay kagaya ng pagkawala ng mga magulang at iba pang kamag-anak. Pero ngayon, ang mga larawan, ang sabi ng madre ay 6 na taong gulang siya na makita ang report. Makalipas ang 1 taon pagkatapos ng pagkawala ng kapatid ay 3 taon na ito at bihira lang ang bata na may ganoong kalaking balat sa likod kaya hindi man kumpirmado ay malamang na si Joey nga iyon. Napakasakit na natuklasan niya. Kahit malaki na at dapat na naintindihan na niya iyon ay napakahirap pa rin na tanggapin. Nag-iisa na lang talaga siya.
Lumabas si Jonas mula sa opisina ng madre. Hindi niya napigilan na mapaiyak sa sakit. Jonas, Diyos mio, bakit ka umiiyak? Ang may Spanish accent na boses na iyon ang nagpatigil kay Jonas sa paglalakad. Napatingala siya. It was a Spanish doctor. Ang buong akala niya ay nakaalis na ito. Nilapitan siya ni Doktora Elvira. Niyuko siya at niyakap. Anong problema? Pwede mong sabihin sa akin? Nanatili lang siya nakatitig sa doktora. Nakita niyang bumaha ang concern sa mukha nito. Hindi siya nakapagsalita at nanatili nakatulala habang umiiyak. Sa gulat ni Jonas ay niyakap siya ni Doktora Elvira. Kung ano man iyan, magiging maayos din ang lahat. Mi niño chiquito, nandito lang ako, hindi kita pababayaan. Ma'am, masarap ang yakap ng doktora sa kanya. May kakaibang init. Naalala niya ang init na nararamdaman noon sa ina kapag niyayakap siya. Na-miss niya iyon. Noong makita ko ikaw na tinutulungan ng iyong kaibigan, naalala kong aking kabataan. Katulad mo din ako, Jonas, at naging magaan ang loob ko agad sa'yo. Gusto kitang ampunin. Please, bigyan mo ko ng pagkakataon na maging magulang mo. Pangako, hindi ka naluluha pang muli. Mamahalin kita na parang tunay na anak ko. Sisikapin ko ibigay ang alam ko makabubuti para sa'yo. Hindi ka na muli mag-iisa. Magkasama na tayo. Magiging isang pamilya. Napakahaba ng sinabi ni Dr. Elvira, pero ang huling pangungusap lang nito ang pinakatumatak sa isip niya. Magiging isang pamilya kami. Hindi naman talaga siya mag-isa, hindi ba? Nandyan ang mga kaibigan niya sa childcare, ang mga madre, ang mga tauhan. Pero ang tinuturi siyang tunay na anak at pamilya ay iba pa rin pala sa pakiramdam. Lalo na sa bago pa lang niyang nalamang balita tungkol sa nangyari sa kapatid. Siguro nga ay iniwan na si Jonas na nag-iisang kamag-anak na natitira. Pero hindi naman talaga malupit ang Diyos. Ipinadala nito sa kanya si Dr. Elvira. Simula ngayon, ito ng kanyang pamilya. Halos isang taon pagkatapos ng pagbisita, ay nakaalis na rin si Jonas ng childcare at naisama ni Dr. Elvira papunta sa Spain. Doon ay legal na inampon din siya ng doktora. Hindi naman nagbago ang pakikitungo nito sa kanya mula nang ampunin siya nito. Pinag-aral siya ng doktora sa isang maganda eskwelahan. Ibinigay ang lahat ng kanyang pangangailangan at sinuportahan sa mga gusto niya. Mabait ito kahit madalas na abala dahil sa trabaho. Pero naintindihan niya iyon para din naman sa kapakanan ng mga tao. Lalo na sa mga pasyente nito ang ginagawa ni Dr. Elvira. Balang araw ay magiging ganoon din siya. Lahat ng mga sakit na dinanas si Jonas sa malagim na trahedya na dinanas niya at ng pamilya ay nabayaran ng dahil sa pagdating ni Dr. Elvira. Naging masakit man ang pagtanggap sa pagkawala ni Joey, pero iniisip lang niya ang magandang buhay at simula sa pili ng Espanyolang doktor. Hindi rin naman nagbago ang pananaw niya sa buhay kahit ilang taon nang nakalilipas. Lalo pa nga siya naging determinado na maging matulungin at maging doktor dahil sa nakikita sa ginagawa ni Dr. Elvira. Naging masipag si Jonas sa pag-aaral dahil nangarap siya ng malaki. Hindi naman siya nahirapan. Kahit nasa ibang bansa ay hindi siya nahirapan na makapag-adjust. Mataas daw ang IQ niya kaya naging madali para sa kanya na makasabay academically. Palagi siya nakakasama sa mga nangunguna sa klase. Isama pa na magaling din siyang makisama. Nagkaroon siya ng mga bagong kaibigan sa Spain. Naging maayos ang buhay niya roon. 16 na taong gulang siya nang unang makitang umiiyak si Dr. Elvira. Masiyahin ng doktora, kaya naging matindi ang pag-aalala niya nang makita sa ganoong kondisyon. Nilapitan niyo agad at tinanong kung anong problema. Pamilya po tayo, tama? Dapat po tayo nagtutulungan. Mama, pwede niyo pong sabihin sa akin kung may problema. Pamimilit niya nang tumanggi ang ina-inahan na sabihin ang problema. Niyakap siya nito. Oh, mi iho, Jonas. May kaugnayan lamang sa akin nakaraan. Ano pong ibig niyong sabihin? My first love. The love of my life, patay na siya. Oh, hindi mapigil ang maibulala si Jonas. Sa ilang taon na pagsasama nila, ay walang sino man na lalaki nakikita siya sa buhay ni Dr. Elvira. Iyon pala, ay mukhang stuck pa rin ito sa unang pag-ibig. I'm sorry to hear that. Liamo, Jonas, siya ang lalaking aking minamahal, pero hindi siya naging akin. Naiwala ko siya, at ngayon, wala nang pag-asa na magkasama ulit kami. Kung minahal niyo po siya, bakit hinayaan ninyo mawala siya?
dahil masyadong komplikado at iyon ang tamang desisyon na ginawa ko. Galing siya sa pamilya na naniniwala sa arranged marriages at engaged na siya bago pa man kami magkakilala. Hindi na siya pwede maging akin. Jonas felt sorry for his mother. Hindi niya alam na may ganong pinagdaanan pala ito. Mahal na mahal din siguro nito ang lalaki kaya hindi na nag-asawa pa. Pero bakit hindi po niyo ipinaglaban ang pagmamahalin niyo sa kanya? Dahil hindi iyon ang tamang gawin. Galing siya sa may kayang pamilya, a political family. Ang babaeng kanyang pinakasalan ay kasama sa kasunduan. Ginawa niya iyon para sa kanyang pamilya, para sa kabutihan ang kanyang buhay at pamilya. Tumangutango sa Jonas. Somehow, sa kabila ng edad, ay naintindihan niya ang tinuturing ng ina. Ngayon pa lang, sinasabi ko na sa iyo, Jonas, kung mai-inlove ka, huwag kang papasok sa komplikadong relasyon. Siguro nga, matatawag na romantiko kagaya ng kay Romeo and Juliet. Pero sa katotohanan, napakahirap, lalo na kung totoo nagmamahalan kayo. Tumangutango ulit siya at napangiti. Huwag ka pong mag-alala, ma. Wala pa sa utak ko mga bagay na iyan. Hindi ko pa nakikita ang sarili ko na mai-inlove sa isang babae. Pinisil ng kanyang mamang ilong niya. Dahil iyan sa masyado ka pang bata at priority mo pa ang pag-aaral at ang iyong future career. Barang araw, mai-inlove ka. Pero pangako ka sa akin ng isang bagay, Jonas. Gusto ko mag-iisa mabuti kang tao, anak. Huwag kang magiging mapaglaro sa mga babae. Siguraduhin mo na kung papasok ka sa isang relasyon, mamahalin mo siya at papakasalan, na siya na talaga ang para sa'yo. I'll always be your good boy, Mama. You can count on me. I promise. Mahigit isang dekada nang nakalilipas at pinangahawakan pa rin ni Jonas ang pangakong binitawan sa kanyang ina. Kahit karamihan sa mga kaibigan ay nagkaroon na ng nobya at may nag-asawa na, ay hindi pa rin niya binibigyan interes ang pag-ibig. After all, masyado siyang busy sa buhay niya. Ngayon ay 30 taong gulang na siya. Hindi na siya ganoong kabata at kaabala para hindi isipin ang pakikipagrelasyon kagaya na lang na naging dahilan niya noong nag-aaral pa siya. Maraming taon ang ginugol niya para makapagtapos sa medicine. Naging napakahirap ng pinagdaanan niya. Palagi nakasuporta sa kanya si Dr. Elvira. Kapag nahihirapan siya sa isang subject, ay tinutulungan siya nito. Ito ang nagbibigay palagi sa kanya ng moral support. Pero noong nakaraang taon lang ay nagbago ang buhay nila nang masangkot ang mama niya sa isang malagim na car accident, dahilan para maging half paralyzed ito. Hindi na makagalaw ang kanang bahagi ng katawan nito. Naging masakit para kay Jonas ang nangyari. Napakabait ng kanyang mama para ganoon ang sapitin. Masakit para sa kanya na makita ito sa isang hindi magandang kalagayan. Pero malakas ang kanyang ina sa kabila ng lahat. Sa kabila ng kalagayan ay nanatili itong positibo. Kaya hindi nagtagal ay naging maayos din naman uli ang buhay ni Jonas kahit na hindi na tuluyang bumalik ang ina sa dati. Kahit halos kakatapos lang noon sa medical school ay hindi siya nahirapan. Financially ay wala naman siyang kahirapan na nararamdaman. Maraming ari-arian ng kanyang ina na siyang kinukuhanan nila ng source of income magpahanggang ngayon. Mga stocks ng hospital kung saan maraming investment si Dr. Elvira. Mga bahay bakasyunan sa iba't ibang bahagi ng Spain at pati na rin ang isang malaking hasyenda. Kahit hindi na magtrabaho ay kaya mabuhay ni Jonas na marangya. Pero kahit ganoon ay hindi niya kailanman inisip iyon. Gusto niyang tuparin ang kanyang pangarap. Ganoon din ang pangarap para sa kanya ng kinikilalang ina. Ang tanging nahihirapan lang si Jonas ay dahil wala na ang nagbibigay ng moral support sa kanya. Nandoon pa rin naman ang kanyang mama pero hindi na ito kagaya ng dati. Sa halip na si Dr. Elvira ang magpayo at sumuporta sa kanya ay ganoon na siya sa ina. Surely, marami siyang kaibigan. May contact pa rin kasi siya sa mga dating kaibigan na sina Nimbus, Alaric, Riker, Easton at Vincent. Few years ago ay tinayo nila ang Childcare Group of Companies o CCG. Hindi man nakahawakan personally ni Jonas ang business ay malaki ang nakukuha niya roon. Isa ito sa kilala at pinakamalaking kumpanya sa mundo. Hindi na naman katakataka iyon. Nimbus, Alaric at Riker ay inampon na napakamayamang pamilya na nagmamay-ari ng iba't ibang negosyo sa buong mundo. Dahil ang mga kaibigan din ang nagmana ng negosyo ng mga umampong magulang ay nahasa ang galing ng mga ito. Ipinag-merge din nila ng mga kaibigan ang namanang business itinayo nilang group of companies, dahilan para mapabilis o umunlad at makilala iyon.
Hindi ganoong ka-hands-on si Jonas sa negosyo nilang iyon, pero from time to time ay tumutulong din siya. Mas gusto niyang ituon ng pansin sa pagiging doktor at kailangan din na manatili sa Spain para mabantayan ng ina kahit na may private nurse na naman ito. Gusto rin kasi niya na kahit papaano ay maging hands-on sa pangangalaga rito. Kagaya ni na Blake at Easton, mas masasabing capitalist partner si Jonas sa CCG. Tangi ang mga kaibigan na sina Nimbus, Alaric at Riker ang hands-on sa kumpanya. Naiintindihan naman siya ng mga ito, pero kahit may mga kaibigan ay hindi pa rin madali para kay Jonas ang lahat. Hindi naman kasi palagi nasa tabi niya ang mga ito. Naiintindihan din niya na abala mga kaibigan. Pero gusto sana niya na mayroong isang tao na nasa tabi niya palagi para suportahan siya. Kung may girlfriend lang kasi sana siya, hindi pa rin kasi nakahanap ni Jonas ang kanyang the one. Gusto kasi niyang sunduin ang pangako sa ina na kapag nagkaroon ng nobya, iyong sigurado na. May mga nagugustuhan naman siyang babae, pero hindi rin nagtatagal ang mga pagkagusto niya sa mga ito. Hindi niya alam kung bakit. Gusto rin kasi niya maramdaman ang sinasabi nila na lumalakas ang tibok ng puso kapag nakikita at nakakausap isang babaeng minamahal, nasasabik na makasama ito, and the like. Gusto rin niya iyong tipo na kahit hindi sila madalas magkita, ay tila ayos pa rin ang lahat. Pero sa kasamaang palad, madalas ay physically attracted lang si Jonas sa isang babae. Magaganda ang mga Spanish na babae, pero walang kahit sino ang nakapagpatagal ng interes niya. Hanggang ngayon, sa kabila ng pagiging Spanish citizen ni Jonas, ay hindi pa rin siya nakakalimot sa bansang sinilangan. Sa tuwina ay bumibisita siya roon bilang partner pa rin ng CCG at tingnan ng ilang sa investment sa kumpanya. Pero sa ngayon, ay bumisita siya para tumulong sa foundation na itinayo ng CCG sa Pilipinas. Sa kabila ng pagiging matulungin, kailanman ay hindi siya humingi ng malaking kapalit. Masyado na siyang blessed na mayroon siyang mama sa katauhan ng Dr. Elvira sa buhay niya. Pero sa medical mission na pinuntahan nila ngayon, kasamang ilang tauhan ng foundation, ay naging napakabait sa kanya ng Diyos. Pinadalhan siya ng anghel. Anong pangalan niya? Hindi napigilan magtanong ni Jonas sa taong inatasang mamuno sa foundation. Madalas sa present siya sa mga ganitong malaking medical mission, pero ngayon lang niya nakita ang babaeng iyon. Oh, siya si Mindy. Bagong volunteer siya ng foundation. Napakabait na batang yan. Pagbibida ng directress ng foundation. Bata? Napakunot noo si Jonas. Mukhang bata ang babae, pero hindi akmang tawagin siya ng ganoon. Tumawa ang directress ng foundation. Dok, wag mo nang sabihin na may gusto ka sa kanya. Halos 10 taon ang bata niya sa inyo. 18 years old pa lang siya, saka sobrang strict ng parents niyan. Madalas nga na sandali lang siyang tumutulong dahil pinauuwi na agad siya ng parents niya. A considerable age gap. Naisip ni Jonas na masama nga kung sakaling lapitan niya ang babae. Mahigit 1 dekada ang layo na agwat nilang dalawa. Malaking posibilidad na magkaroon ng komplikasyon kapag nakipagrelasyon siya. Kagaya ng sinasabi ng kanyang ina na iwasan niya. Pero pilitin man na iwasan ang babaeng tinatawag na si Mindy ay hindi niya maalis ang tingin dito. Magandang dalaga. Gusto niya ang may kahaba ang buhok nito, ang may pagkasingkit na mga mata at matangos na ilong. Kapansin-pansin din ang dimple sa gilid ng mukha, pati na rin ang tila normal lang na pagkapula ng mga labi. Fair ang balat pero makinis. Simple lang itong manamit at napakapino ng mga kilos. Pero sa mga nakalipas na oras, ay hindi lang ang magandang itsura nito ang napansin ni Jonas. Iyon din ay ang tila napakagandang ugali ng dalaga. Sa loob ng ilang oras ay inobserbahan niya si Mindy. Napakabait nito sa mga tao, napakamatulungin. Lahat ng mga ginagawa ay bukal sa loob. Wala siya makitang pagbabalat kayo, kagaya na lang na madalas na nakikita sa mga volunteer ng iba't ibang medical mission. Palagi rin itong nakangiti. At kahit may ilan sa mga pasyente na nakakadiri ang sakit, ay wala siya nakikitang kahit anong masamang reaksyon mula kay Mindy. It seemed like she put a pure heart. Mag-aalas 4 ng hapon nang matapos ang medical mission. Sa pagkatapos niyon ay nag-alay sila ng dasal. Ang pinuno ng foundation ang nag-lead ng dasal. Kakasimula pa lang nito nang may marinig si Jonas na kung ano bumagsak kaya na-distract siya. Napatingin si Jonas sa direksyon ni Mindy at nakita bumagsak ang cellphone nito. Napansin niyang natuliro ang dalaga pero hindi kumibo para kunin ang cellphone. Sa halip, ipinilit nito na mag-concentrate sa dasal. Ipinapakita ni Mindy na mas mahal pa rito ang Diyos kaysa sa kung ano man na nasisirang pagmamayari. Jonas felt moved
when he saw that. Siguro nga ay hindi pa niya nakikilala si Mindy ng lubos dahil nag-oobserba lang siya sa mga ginagawa nito. But he felt special in every way today. Maaring hindi pa niya nakakausap si Mindy, pero sa kilos ng babae, kinuhan agad nito ang interes niya. At maano ba kung maging komplikado kung sakali magpakita siya ng interes sa dalaga. Sa mga nakita ngayon at kakaibang naramdaman para kay Mindy, lahat ng sakit na maaring maramdaman niya kapag nakipagrelasyon dito ay magiging worth it. Ilang taon na lang at ikaw naman ang susunod, Mindy. Pakiramdam ni Mindy ay nanginig siya sa sinabi ng nakatatanda at nag-iisang kapatid na si Ate Minda. Dapat ay masaya siya at si Ate Minda ngayon araw na ito. Araw iyon ang kasal ng kapatid at mayroong malaking handaan na magaganap. Napakaganda ng paligid. Maganda rin ang ate niya sa suot na puting off-shoulder na gown. But both of them did not feel like celebrating. Hindi lihim sa pamilya na isang arranged marriage ang kasal ng kanyang kapatid at isang batang politiko. Kailangan iyon para na rin sa magandang team-up ng kanyang ama at ng mapapangasawa ng ate niya sa susunod eleksyon. Umiling si Mindy. "Huwag kang ganyan, ate. Bata pa ako. Kakagraduate ko nga lang." Pero matagal na pinag-uusapan ni na mama at papa at ng isa pa niyang kaibigan na senador ang tungkol sa iyo at sa anak nito. Alam mo naman yon, hindi ba? Huminga ng malalim si Mindy. Matagal na niyang alam iyon. 18 years old siya na ipakilala sa kanya ng ama si Nathan, ang anak na kakilala nitong senador. Hindi man tuwirang sabihin ng ama, ay nararamdaman niya kung papaano na lang ibuyo nito si Nathan sa kanya. Iyon nga lang, ay bata pa siya noon at si Jervy ay nagsisimula pa lang din na i-build ng ama nito bilang isang magaling na politiko kagaya ng huli. 2 taon na nakalilipas mula na ipakilala niya sa akin si Jervy. Siguro naman ay hindi mangyayari iyon. At well, ganoon din ang ginawa ni Papa at kay RD sa akin noon. Hinawakan siya ng kanyang ate. "Malaki ka na, Mindy. Naiintindihan mo naman ang mundong kinabibilangan natin, hindi ba? We should live by its rules." "Natatakot ako, ate." Hindi niya maiwasang maging emosyonal. Galing si Mindy sa isang political family. Kilala ang pamilya nila bilang isa sa magagaling na politiko sa Pilipinas hanggang sa may nangyaring eskandalo halos 2 dekada na nakalilipas. Nasangkot sa isang malaking kaso ng graft and corruption ang lolo niya dahilan para masira ang pangalan nila sa mga tao. Naging isang malaking kahihiyan iyon sa pamilya nila. Ngunit ayon ng kanyang ama na basta sumuko. Gusto nitong ipagpatuloy pa rin ang pagiging magaling sa politika, kabilang alam nitong mahihirapan na kunin ang tiwala ng tao. Hindi pa rin nalilimutan ng mga tao ang nangyari. Kahit ang ilan sa mga kilala nilang politiko ay hirap din na magtiwala sa kanila kaya hindi nila nakukuha ang suporta ng mga ito. Ilang beses din na natalo sa eleksyon ng kanyang ama. Pero hindi ito sumuko. Ginawa nito ang madalas sa ginagawa ng pamilya upang lumakas. Ipinagkakasundo ang anak sa isang sikat at malakas sa politiko. Nang ipagkasundo ng kanilang papa ang Ate Minda sa anak ng isang congressman 2 taon na nakalilipas, kasabay ng pagpapakilala sa kanya kay Jervy, ay nanalo ito sa eleksyon dahil na rin sa tulong ng mamanukangin. Pinalaki si Mindy at ang kapatid niya ng mga magulang nila bilang mga masunuri na anak. Hindi kailanman nila sinuway ang utos ng mga magulang. At kahit hindi man gusto ni Ate Minda ang kasalan na iyon, ay kailangan itong sumunod sa gusto ng kanyang ama. Mahalaga sa kanila ang pamilya. Kung susuwayan ng ate niya o kahit siya ang utos ng mga ito, ay magiging malaking gulo iyon. Sobrang istrikto pa naman ng mga magulang nila. Pero naiintindihan ni Mindy at Ate Minda mga ito. Para sa na rin sa ikabubuti nila ang pagiging mahigpit ng mga magulang. Ayaw lang ng mga ito na may mangyaring masama sa kanila, pati na rin ang pakikipagsundo sa kanilang magkapatid para ikasal ay para na rin sa ikabubuti ng pamilya nila. Pero sa kabila ng lahat ay hindi maiwasang matakot ni Mindy. Kung mangyayari kasi iyon ay parang tinanggalan na rin siya ng kalayaan. Niyakap siya ng kanyang ate. "It's okay, naiintindihan kita. Kaya sana ay gusto ko na gawin mo ang hindi mo na magagawa pa kung sakaling matuloy nga ang balak sa'yo ni Papa." Kumunot ang noo ni Mindy. "Anong ibig mong sabihin, ate?" Matamang tinitigan siya ni Ate Minda. "May naliligaw na ba sa'yo?" Bahagya napanganga si Mindy sa tanong ng kapatid. Pagkatapos ay namula ang mga pisngi. May mangilan-ngilan na nagpaparamdam sa kanya sa university na pinapasukan. Pero dahil hindi naman tuwiran na sabihin sa mga ito na hindi pwede ay madali naman iyo maramdaman.
Dahil iyon sa klase ng pagtrato sa kanya ng mga magulang na nakikita ng mga manliligaw niya. Hindi kasi siya kagaya ng isang normal na college student na nakakayang gumala kasama ang mga kaklase ng mga ito nang basta-basta na lang. Hatid sundo si Mindy sa university at hindi pinapayagan na mag-overnight man lang sa mga kaklase kahit schoolworks pa ang dahilan. Alam ng mga ito nagstrikto ang mga magulang niya kaya naman wala magtangka na lumapit sa kanya. Ate, alam mo naman na tumango ito, naintindihan ko. Pero kahit isa ba, wala nagtangka na sirain ng mga rules. Ang naglakas ng loob sa kabila ng pagtrato sa iyo ng mga magulang natin. Saka wala ka rin ba ni isa sa nagustuhan na naging crush? Hindi na kailangan ni Mindy na mag-isip pa ng matagal para may isang lalaki na pumasok sa hindi pa rin ito sumusuko sa kanya. Malakas ang loob ng lalaking iyon dahil sa kabila na nakalipas sa 2 taon ay hindi pa rin ito sumusuko sa kanya. Pero alam niyang dahil iyon sa hindi pa nito kilala kung sino talaga siya. Nakakaramdam din siya ng kakaiba rito. Masasabing crush niya to. Well, karamihan naman yata ng kilala niya ay nagkakagusto sa lalaki. Napakabait nito. Isang Prince Charming kung ituri ng mga tao at mayaman. Pero bata pa siya. Ayaw rin niyang i-entertain ang ganoong klase ng damdamin. Lalo na at alam na wala rin naman silang kinabukasan sa hinaharap. Hinawakan siya ni Ate Minda. Maaring taon pang itagal bago kay pagkasundo ni Daddy Mindy. Marami ka pang oras, huwag mong sayangin ang mga iyon. Magpakasaya ka, pilitin mong gumawa ng mga alaala. Dahil kapag dumating ng oras mo, hindi mo na magagawa pa mga iyon. Pero maari ko na bang gawin iyon? Madalas ay bantay sarado ako kina mama at papa. Kumindat sa kanyang kapatid. Kaya mo yun, just learn how to be discreet. Maghahating gabi na nang makauwi si Mindy mula sa resepsyon ng kasal ni Ate Minda. Naging maayos ang kasal sa kabila ng kondisyon ng bride at ng groom. Matagal nang tanggap ng kapatid ang kapalaran nito, kaya hindi na rin siguro ganoon kasakit iyon. Ganoon din naman ang naging asawa ni Ate Minda. Walang gulo at tahimik lang ang nangyaring kasal, pero hindi ganoon ang damdamin ni Minda. Magulo pa rin ang isip at damdamin niya, lalo na sa mga sinabi ng kanyang kapatid. Nakakatakot isipin na darating din siya sa puntong iyon na magpapakasal sa isang lalaki na wala namang nararamdaman para dito. Siguro ay may pagka-hopeless romantic din siya, kaya ang gusto sana niya ay maranasan din ang umibig. Nasa ganoon siyang damdamin at pag-iisip nang biglang tumunog ang cellphone niya. Notification iyon na nagsasabi na katanggap siya ng isang email message. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Mindy nang maisip kung kanino iyon galing. Madalas sa ganong oras ito nagpapadala ng email kapag hindi sila nakakapag-usap sa hapon. Dear Mindy, kumusta ka? Sana okay naman ang araw mo ngayon. Ngayon ang kasal ng ate mo, tama? Sana maayos ang lahat at mag-enjoy ka syempre. I know it's too late for me to send you a message, pero gusto ko lang sana na sabihin sa'yo na malapit na muli akong bumisita sa Pilipinas. Walang medical mission. I just want to come over for a visit, but most of all, I just want to see you. Sana mapabigyan mo ulit ako sa pagkakataong ito. Just tell me, okay? I miss you, Mindy. Jonas. Mga 1 minuto rin na binasa at tinitigan ni Mindy ang email na iyon ni Jonas. Lalong bumilis ang tibok ng puso niya sa laman iyon. Araw-araw na nag-i-email sa kanya ang binata. Pero kahit ganoon, ay tila hindi nagsasawa ang puso niya. Masaya siya na kahit hindi niya lubusang mabuksan ang puso kay Jonas, ay nandoon pa rin ito sa tabi niya. Sa kabila ng pagtataboy niya, ay hindi pa rin ito sumusuko sa kanya. At ngayon, ay babalik ulit ang binata sa Pilipinas. Nasa Bec si Mindy. 6 na buwan na ang nakalilipas mula nang huling bumisita si Jonas. Regular man na nagkakausap, ay iba pa rin syempre ang makita ito ng personal. Naintindihan naman niya na hindi sila maari magkita palagi sa personal. Nasa Spain ang trabaho at buhay ni Jonas. Kung tutuusin, ay maayos sa kanya ang ganoon. Dahil hindi malalaman ng mga magulang na may isang taong alam niyang hindi magugustuhan ng mga ito ang ine-entertain niya. Hindi lingid sa kaalaman ni Mindy ang damdamin sa kanya ni Jonas. Pero kahit na may kakaibang nararamdaman din siya para sa gwapong doktor, gusto niyang pigilan iyon. Maraming komplikasyon. Bata pa siya, nasa malayo si Jonas, at may lalaki rin na itinakda para sa kanya. Pero gusto niyang binata.
Sa naisip ay may bigla siyang naisip. Naalala niya ang mga payo ng kanyang ate. Maaring ilang taon na lang at tuloy na magbabago ang buhay niya. Gusto niyang sulitin iyon. Gusto rin niya na maranasan kung paano magmahal nang hindi pinipigilan iyon. Laking tuwa ni Mindy na hindi siya pigilan ng mga magulang nang sabihin na gusto niya mag-volunteer para tumulong sa Childcare Foundation. Bata pa lang siya ay na-amuse na sa mga ganoong gawain, kaya ipinangako niya sa sarili na kapag lumaki ay gusto rin niya na maging isang huwarang volunteer. Gusto niyang tumulong sa kanyang kapwa. Iyon din ang isa sa mga dahilan kung bakit gusto niyang kumuha ng kursong education. May pakiramdam si Mindy kung bakit hindi siya basta na lang pinayagan ng mga magulang niya. Iyon ay dahil alam niya ang pampabango iyon ng mga image ng ama kapag tumakbo ulit ito sa eleksyon. Pero hindi iyon ginagawa ni Mindy dahil lang sa kagustuhan ng manalo ang ama. Bukal sa loob niya na gawin iyon, kaya hanggang maaari ay hindi niya sinasabi sa mga taong relasyon sa ama. Kaya ang alam ng karamihang miyembro ng kanilang kilalang foundation na iyon sa Pilipinas, kung saan siya palaging volunteer, ay isa lang siyang simpleng babae. Hindi naman expose ang mga mukha nila ng kapatid sa media, kaya naging madali para sa kanya ang pagpapanggap. Isama pa na common din ang pangalan niya. Doon nakilala ni Mindy si Dr. Jonas Tolentino, isa sa mga may-ari ng Childcare Group of Companies na nagtatag ng foundation at kilalang doktor sa bansang Spain. Kahit sa Spain nakabase ang binatang doktor, ay nalaman niya na madalas itong bumibisita sa Pilipinas kapag may malalaki medical mission na project ang Childcare Foundation na bahagi ng kumpanya na pagmamay-ari nito. Hindi hands-on si Jonas sa business, pero kapag ang foundation na pinag-uusapan ay mahilig daw ito na makialam. Ang sabi nila, likas daw ay kasi na matulungin si Jonas. Unang kita pa lang ni Mindy sa binata ay napansin na niya ito. May kahabaan ng buhok ni Jonas para sa isang lalaki, pero hindi yung tipo na masasabi mukhang marumi. Sa totoo nga lang, ay napakalinis itong tignan. Mahaba naman ang buhok, pero walang kahit ano na makikita na buhok sa mukha. Nakasalamin si Jonas at tila profesional na profesional. Maputi, may kapayatan, pero matangkad. Mukhang napakabait din, pero ang pinakanapansin niya sa binata ay ang magandang ngiti nito. It looks so genuine na kapag may sakit ka at ngumiti ito ay gagaling ka na agad dahil lang sa ngiting iyon. Pero hindi lubos akalain ni Mindy na mapapansin siya ng bigating doktor. Paano mangyayari iyon samantalang sobrang simple lang niya at napakalaki na agwat ng edad nito sa edad niya? Hindi niya alam kung aware ba si Jonas na nagmukha itong cradle snatcher sa paglapit sa kanya. Doc Jonas, ano pong ginagawa niyo rito? Tanong niya. Kinabukasan ay nang maabutan binata sa labas ng university at nilapitan siya. Ngumiti ang gwapong doktor. Visiting you? Naikwento mo sa directress ng foundation kung saan ka nag-aaral. Sinabi niya sa akin. So here I am. Hindi mapigilang maibulala si Mindy. Tumingin siya sa buong paligid. Naramdaman niya na unti-unti na silang nakukuha ng atensyon. Kinabahan siya. Bakit? May ginawa ba akong mali kahapon? Ay, no, you did just fine yesterday. Sa akin ka lang talaga may ginawang mali. Ginulo mo ang isip ko. Bahagya siya napanganga sa sinabi ni Jonas. Di yata ay napakabilis na lalaking ito. Don't get me wrong, Mindy. Bukod sa pag-oobserba, ay pagbibigay ko ng libreng check-up sa medical mission, ay hindi ko rin naiwasan obserbahan ka. You are simply pretty, and I've liked you from the first time I laid eyes on you. Namula ang pisngi ni Mindy sa sinabi ng binata. Paanong hindi? Pareho lang din naman sila ng nararamdaman. Pero may mali. Magiging komplikado iyon. Isama pa na napakabata pa niya. Attraction lang ang nararamdaman niya sa lalaki. You're blushing. Ibig bang sabihin na apektuhan ka sa sinabi ko? May pag-asa ba ako? Naging mapaglaro ang ngiti ni Jonas. Huminga siya ng malalim sa kanang desisyon. Dahil absent ang professor nila sa huling subject ngayong araw, ay mamaya pa darating ang sundo niya. Let's talk it over a cup of coffee. Walang ibig sabihin para kay Mindy ang pakikipag-usap kay Jonas ng mga sandaling iyon. Gusto lang niya na pagbigyan ang sarili at pati na rin ang binata. Tinapat din niya si Jonas ng araw na iyon na kung sakali man na gusto siyang ligawan nito ay walang pag-asang binata. Marami siyang dahilan kung bakit, pero ang pinakadahilan niya ay dahil sa edad. 18 taong gulang pa lang siya.
So what? Hindi naman ibig sabihin na kapag niligawan kita, ay magiging tayo agad ah. If you like, kahit mga magulang mo munang ligawan ko. How about that? Confident na wika ni Jonas at kumindat pa. Nanlaki ang mga mata ni Mindy. No, wag mong gagawin yon. Ha? Bakit naman? It's the right thing to do. Dahil may lalaki na silang napili para sa akin. Iyon ang totoong dahilan kung bakit. Siguro ibang magulang ay magugustuhan ang suggestion ni Jonas. Pero ang magulang ni Mindy malabo. Ayaw niya magkaroon ng maraming gulo pa. Kapag nalaman nila ni mamanliligaw ako, magpapanik ang mga iyon. Hindi ba naikwento sa'yo ng directress na strict ang parents ko? Iniisip kasi nila na kapag may love interest na kami ay magpapakasal na. Napaka old-fashioned na mga magulang ko na idahilan na lang niya. I see, tumango-tango si Jonas. Maghihintay ako hanggang maging ready ka, pati ang parents mo. Noong una ay hindi pinaniwalaan ni Mindy ang sinasabi ng binatang si Jonas. Napakabilis ang approach nito sa kanya, kaya ibig sabihin lang niyon ay mabilis din na mawawala ang nararamdaman nito. Pero hindi ganoon ang nangyari. Kahit na nang unang umalis ng bansa si Jonas at paminsan-minsan na lang na pumunta sa Pilipinas ay hindi pa rin sila nawala ng kontak sa isa't isa. Madalas pa nga ay ang binatang gumagawa ng effort para makausap siya. Sa nakalipas na mga taon ay nararamdaman pa rin niya na interesado ito sa kanya. Sinong babae makakaya i-resist ang ganoong klase na lalaki? Natagpuan na lang ni Mindy na sa pagdaan ng mga buwan at taon ay lumaki ang pangangailangan niya na makausap si Jonas. Gusto niya ang pakiramdam na kahit nasa malayo ay hindi pa rin siya nalilimutan nito at hindi pa rin ito sumusuko sa kanya sa kabila ng ginawang pagtaboy rito noon. Mula na makagraduate at makapasa sa board exam si Mindy ay hindi na naging ganoon kahigpit ang mga magulang niya. Hinahayaan na siya ng mga ito na lumakad na mag-isa o kaya sumama sa mga naging kaibigan para gumala. Basta magpaalam lang ang mga ito. Nakaramdam ng kaunting kalayaan si Mindy pero ayaw niya umasa na may ibig pang sabihin iyon. For all she knew, baka ginagawa lang iyon ng mga magulang upang ipatikim sa kanyang kalayaan na hindi na niya matitikman sa oras sa opisyal na ipagkasundo siya ng mga ito. Ganoon kasi nangyari sa kanyang ate. Pero kung ganoon nga ang mangyayari, mas naging determinado si Mindy na sulitin ang ilang mga taon na kalayaan. Wala nang pagpipigil pa. Kahapon ay dumating na si Jonas sa Pilipinas. Dahil alam niyang maaring may jetlag pa ang binata, ay hinayaan muna niya ito magpahinga. Pumayag siya na makipagkita pero inalala rin niya ang bili ng kapatid. Be discreet. Sa totoo lang, palagi naman niyang ginagawa iyon kapag nakikipagkita siya kay Jonas kapag nasa Pilipinas ito. Tanging sa mga hindi kilalang lugar sila nagpupunta at naiintindihan iyon ni Jonas. Ganoon din siya ngayon. Ngayon ay inimbitahan siya nito sa Casablanca Clubhouse Resort kung saan mayroon daw itong private place doon. Mindy, bati ni Jonas, malaki ang ngiti. Tila nagliwanag ang buong mundo niya sa ngiting iyon. Tangi si Jonas lang ang nagbibigay sa kanya ng ganoong damdamin. Nilapitan si Mindy ng binata at niyakap. Sa tuwina ay natitigilan siya kapag ginagawa nito iyon. Palagi kasi pumapasok sa isip niya kung tama ba na magkayakap siya dito. Hindi sila maari naging malapit na si isa't isa bilang magkakilala pero mas madalas na malayo rin sila dahil sa magkaibang lugar na kinaroroonan. Pero sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya ngayon ay madali lang na makapag-usap sila at naging sapat na rin naman iyon sa kanya. Pinagkatiwalaan din niya si Jonas dahil wala itong pinaparamdam sa kanya na kaduda-duda. Sa nakalipas sa mga taon ay nirespeto nito ang lahat ng gusto niya. Siguro, ito na ang tamang panahon para suklian ni Mindy ang lahat ng ginagawa ni Jonas. Ginantihan din niya ng yakap si Jonas. Naramdaman niyang bahagyang nagulat ang binata sa ginawa niya. Pero kaiba ang naramdaman niya. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, she felt total freedom. Dahil sa wakas ay naging malaya na siya na iparamdam ang nararamdaman. Kumala sa pagkakayakap si Jonas at tumingin sa kanya. Naging maganda ang ngiti sa mga labi nito. Kailangan ko bang bigyan ng kahulugan nito? Naging mapaglaro naman ang ngiti sa mga labi niya. Nakakagulat na hindi kita kailangan pang pilitin na magtagal para makipagkita sa akin. Niyakap po rin ako at tumingala si Mindy at sinalubong ang tingin ni Jonas. Hinawakan niyang pisngi nito. Jatam, lumaki ulit ang ngiti ni Jonas sa sinabi niya. Are you declaring your love for me in French?
I'm Spanish, mi amor. Ngumiti siya. I know, but it matches your name. How sweet, wika ng binata. Saka hinalikan ng kanyang noo. It felt so comforting and sweet. She felt cared for and loved. Well then, Mindy, love you. Natawa silang dalawa kung paano nila napaglaruan ang mga pangalan sa love endearments. Niyakap ulit ni Mindy si Jonas. Naramdaman niya ang naging saya ng binata. Na sa kabila ng lahat, inatutunan din niyang ipaalam ang nararamdaman para dito. Nakita niya sa mga mata nito ang pagmamahal, saya at contentment. Sana nga lang ay masaya talaga si Jonas kahit na batanging ganoong pagmamahal lang ang kaya niyang ipakita. 3 years later, how about you, Jonas? Sasabay ka ba sa amin na umuwi ng Pilipinas? O tatapusin mo na ang bakasyon mo at babalik ka na ng Spain? Tanong ni Nimbus sa kanya pagkatapos ng kasal ni na Easton at ng asawa na nitong si Sofia. Nasa Majorca Island sila, isang royal island sa bansang Espanya, kung saan namumuno ang pamilyang umampon kay Easton para saksihan ang pagpapakasal ng kaibigan si Easton. Hindi, pupunta ako sa New York, nakangiting sagot ni Jonas. Kumunot ang noo ni Nimbus. New York? Anong meron? Bibisitahin mo ba ang main office ng CCG doon? Hindi rin, may pupuntahan na akong importante sa New York. Like, sabad ni Alaric. Tiff, tumikhim si Jonas na maisip kung ano na lang ang muntik na sabihin. Siguradong malaking gulo kapag nalaman ng mga ito ang gusto niyang puntahan sa New York. May pupuntahan na akong kaibigan ko na doktor doon. Tumango-tango si Alaric. Akala kong sasabihin mo ay pupunta ka ng Tiffany & Company pero bakit ko ba inakala yun? Wala ka namang nobya, hindi ba? Napalunok si Jonas sa sinabi ng kaibigan dahil muntik na talaga siyang mabuko. Sa totoo lang ay iyon nga talagang pupuntahan niya sa New York dahil iyon sa may nobya siya at gusto na rin niya na mag-propose ng kasal. Pero dahil 3 taon na niyang sinesekreto ang tungkol sa nobya ay hindi niya pwedeng sabihin iyon. Ayaw niyang gulatin ng mga kaibigan at ayaw rin naman niya magsekreto. Pero gusto niyang intindihin ang kahilingan ni Mindy kahit na ba mahirap din iyon para sa kanya. Bakit ba kasi hindi ka pa nagkaka-girlfriend, Jonas? Wala ka namang problema sa buhay. Gwapo ka naman at hindi minsan na nabalitaan namin na may nakagusto sa'yo na babae. Hindi ko talaga maintindihan ang dahilan mo na hindi mo pa rin talaga nakikita si The One. Kaya kahit girlfriend ay hindi ka magkaroon, sermon ni Nimbus. Totoo ang palaging sinasabi ni Jonas sa mga kaibigan na kaya hindi pa siya nagkakaroon ng nobya ay dahil gusto niyang kapag nagkaroon na ay iyon na talaga ang pinaka-The One sa buhay niya. Pero ang mga dahilan na iyon ay na-expire na 5 years ago nang makilala niya si Mindy. Pero dahil mahigpit na bilin sa kanya ng nobya na gusto nitong isekreto ang relasyon nila sa kabilang itinagal niyon, pinili niya magsinungaling sa mga kaibigan. Hindi sa hindi pinagkakatiwalaan ni Jonas sa mga kaibigan. Pero kilala niya mga ito. Sa kabila ng respeto na tatanggap sa mga tao, may pagkamadaldal at mausisa rin ang mga kaibigan. Hindi niya gustong dumating ang araw na hindi mapigilan ng mga ito na mag-usisa at magpakita kay Mindy. Ang nobya niya mismo ang nagsabi na gusto nitong isekreto ang relasyon nila. Kapag nalaman ni Mindy na hindi niya itinago ang relasyon kahit sa mga kaibigan, maaring magalit at hindi nito maintindihan iyon. Mahirap ang sitwasyon nila at hanggang maaari ay iniiwasan niya na magkagalit sila. Somehow ay naiintindihan din naman niya si Mindy kung bakit ayaw nitong ibulgar ang relasyon nila. Ayaw kasi ng nobya na malaman ng mga magulang nito ang tungkol sa relasyon nila. Na kung sakali man na ipakita sa madla ay madali lang na malaman kahit ng simpleng tao. Alam ni Jonas na hindi lang siya basta-bastang tao at kilala ang grupo nila sa Pilipinas. Ang dahilan ni Mindy ay siguradong iba raw ang iisipin ng mga magulang nito kung sakali magpakilala na ito ng nobyo. Inintindi ni Jonas si Mindy dahil may kakilala siya na ganoon ang sitwasyon. Ganoon ang kwento ng kaibigan doktor sa Spain at ng nobya nito. Dahil daw sobrang strict ng parents ng dalaga, ay nang ipakilala nito ang kaibigan sa mga magulang, ay nagdemand na raw agad ng kasal ang mga magulang na babae. They were old-fashioned. Ang akala ng mga ito, basta may nobyong ipinakilala o manliligaw man lang, ay ikakasal na agad. Ganoon din siguro ang mga magulang ni Mindy at ayaw niya makipagsapalaran. Malaki ang agwat ng edad nila ni Mindy at naiintindihan niya kung natatakot pa rin ito. Noon,
Pero ngayon ay 23 taong gulang na ang nobya. Nasa hustong gulang na at kung sasabihin man ng mga magulang nito magpakasal sila, kung ipapakilala siya sa mga ito, ay gagawin ang tama at hindi na problema sa kanya. Handa na siya. Aminado si Jonah sa sarili at pati na rin kay Mindy na love at first sight siya sa nobya noon. It was not just a physical attraction he felt towards her. Dahil kung ganoon, bakit kahit madalas na hindi sila nakikita physically, ay hindi pa rin ang dating ni Mindy sa kanya? Napatunayan niya iyon sa nakalipas sa mga taon na naging magkarelasyon sila. Kahit malayo ang nobya at maraming magagandang babae na umaaligid sa kanya, ito pa rin ang hinahanap niya. Kahit napaka-komplikado na sitwasyon nila, ay ginusto pa rin niya iyon, and they were doing just fine, even though they had a long-distance relationship and discreet policy whenever he visited her in the Philippines. Pero ayaw lang ni Jonas na maging maayos lang. Gusto niya na maganda, may pagmamalaki, at hindi na rin kailangang itago pa ang relasyon. Mahal niya si Mindy, at kung hindi nga lang na isinasaalang-alang edad nito, ay matagal na niyang niyaya ito magpakasal. Kung iyon lang ang magiging paraan para maipakilala siya nito sa pamilya at maayos ang lahat ng sinasabi ng nobya na komplikasyon, pero kahit kaya at gusto, ayaw nang pilitin si Mindy. Kung mangyari man na isipin ng mga magulang nito na kapag nakipagrelasyon ang nobya ay magpapakasal na, ayaw niya itong maipit. Napakabata pa ni Mindy at gusto niyang i-enjoy muna nito ang isang relasyon. Pero sa tingin niya ngayon ay nabigyan na niya ito ng tamang oras, tama ng pagiging discreet. Gusto na niya ang panagutan ang lahat. Gusto niyang ipagmalaki si Mindy at malayang ipahayag na iyon na may nobya naman talaga siya. Handa na si Jonas sa pakasalan si Mindy para maging malaya ng relasyon nila. Hindi na siya bata at ganoon din naman ito. Isama pa na naiinggit na rin siya sa mga kaibigan na isa-isa nang lumalagay sa tahimik. Darating din tayo dyan. Kayo naman, huwag kayong masyadong mainipin. Ngingiti-ngiti na lang na sagot niya sa mga kaibigan. Natuloy si Jonas papuntang New York para lang bumili ng singsing na ibibigay kay Mindy. He went to one of the most beautiful jewelry stores in the world simply because she was worth it. Ito ang nagbibigay ng kulay sa mundo niya at nakakapagpasaya sa kanya kahit na malayo sila sa isa't isa. May kakaibang hatak si Mindy sa kanya. Bukod pa roon, ay napakabait din ng nobya, napakamaintindihin, napakamaalalahanin. She deserved the most beautiful things in the world. Sana nga lang, kapag nag-propose siya, ay ang pinakamagandang sagot din ang sabihin nito sa kanya. Lumundag ang puso ni Mindy nang makareceive siya ng text mula kay Jonas. Ipinaalam ng nobyo na nakabalik na ulit ito sa Pilipinas pagkatapos na magpunta sa Majorca Island sa Espanya para daluhan ang kasal ng kaibigan nitong si Easton. Gusto ng nobyo na magkita sila. Nasabik si Mindy sa kaalamang magkikita sila ni Jonas. Hindi siya mapakali. Alam niya na dapat hindi na ganoon ang maramdaman. Ilang araw pa lang mula nang huli sila magkita ng nobyo, dahil nitong nakaraan ay nagbabakasyon ito sa Pilipinas. Halos araw-araw ay abot kamay niya ito. Nakakasama kahit madalas sa patago. Pero na-miss niya ng husto si Jonas na para bang ilang buwan din silang hindi nakita. Gustong sawayan ni Mindy ang sarili sa nararamdaman niya ngayon. She knew that she should not get herself more attached to Jonas, lalo na sa mga araw na iyon dahil nararamdamang bilang na mga oras niya. Noong isang araw ay isinama siya ng kanyang ama sa isang party at doon ay ipinakilala uli siya nito kay Jervy. Sa pagpapakilala at pagpapaubaya na lang basta sa kanya sa binata ay nararamdaman niya na may ibig sabihin na iyon, lalo na at sa susunod na taon ay eleksyon na at gusto nang tumakbo ng papa niya sa mas mataas pang posisyon. Kaya itong tulungan ng pamilya na napangasawa ng kanyang ate pero kulang pa iyon. Kapag si Jervy at ang ama nito ang naging kakampi ng kanyang papa, ay ang lalaki ng tsansa nito para sa mas mataas sa posisyon na gusto niya. Mas mataas kasi ang posisyon ng ama ni Jervy. Marami itong supporters, kaya kung sakali makipagsundo sa kanyang ama, ay malamang na sure ball ang pagkapanalo nito. Kakaunti na lang ang oras si Mindy para makasama niya ang minamahal. Pero kahit alam na niya na sulitin ang araw-araw, mamimiss niya si Jonas at magiging masakit ang nalalapit nilang paghihiwalay, pero gusto pa rin niya makasama ito. Sumunod siya sa gusto ni Jonas. Nakipagkita siya rito, pero kagaya ng nakaugalian, sa tagong lugar pa rin siya nakipagkita sa nobyo. They met at his private place in Casablanca Clubhouse Resort. I've missed you. Hindi na mapigilan ni Mindy na mapakayakap sa nobyo na makita ito.
Naramdaman din niya na tila namasa-masa ang mga mata dahil naiisip na kagaya ng oras niya ay bilang na rin ang oras para masabi sa nobyo ang mga salitang iyon. Ginantihan din siya ng yakap ni Jonas, pero sandali lang iyon. Binitawan niya ito at ang sumunod na hinawakan niya ang mukha niya. Hinalikan siya ng nobyo. Jonas' kiss was always soft and heartwarming. Sumasalamin sa personalidad nito ang mga halik. He was so gentle. Hindi sa nagrereklamo si Mindy noon. In fact, gustong-gusto niya iyon. It felt like he cared about her a lot for being like that towards her. Isama pa na dahil sa ugaling nitong iyon ay naging lalong malaki ang tiwala niya sa nobyo. Nire-respeto siya ni Jonas. Iniintindi sa kahit anong demands kahit na ba alam niyang marami sa mga iyon ang mahirap intindihin. Napakabait ng nobyo at napakaswerte niya para biyayaan ng isang kagaya nito na nagmamahal sa kanya. Sa kasamaang palad nga lang ay hindi maaring habang buhay na nasa kanyang swerte. I love you. Ngingiti-ngiting wika ni Jonas. Pagkatapos ng halik, ipinulupot ni Mindy ang mga kamay sa balikat nito. I love you too. Ganting paglalambing niya kay Jonas. Lalo nagliwanag at lumaki ang ngiti ni Jonas. Pagkatapos, ay iginiya siya nito sa picnic cloth ay pinahanda para sa pagkikita nila sa araw na iyon. Ganoon palagi ang madalas sa date nila ni Jonas. Isang meeting sa isang tagong lugar, kagaya na lang ng ginagawa nila ngayon. Request niya iyon kay Jonas dahil na rin sa pinapahalagahan niya ang sinasabi ng kapatid. Be discreet. Alam ni Mindy na matagal na nagtataka si Jonas, pero madalas na idinadahilan niya ay dahil daw ayaw lang niyang i-risk na mahuli ang mga magulang. Alam kasi niya na kapag lumabas sila sa pampublikong lugar kasama ang kagaya nito ay madalas lang iyon kakalat sa media. Sikat ang grupo na kinabibilangan ni Jonas, habulin ng mga paparazzi at kahit ang normal na tao ay madaling malalaman kung sakaling mapabalita ang tungkol sa kanya at sa binata. Ikinatatakot iyon ni Mindy, lalo na at hindi lang normal na tao ang mga magulang. For all she knew, sa kabila na hindi na paghihigpit ng mga magulang sa mga nakaraang taon, ay may mga mata pa rin na nakamasid sa kanya. Swerte lang siya na hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nahuhuli. Dahil madaling makaintindi si Jonas, ay naging maayos ang setup nilang iyon. Isa pa na mas nag-enjoy pa nga nila ang isa't isa dahil walang kahit sino man na sumisira ng moment nila kapag magkasama. Walang nanonood. Parang sa kanilang dalawa lang ang mundo kapag nag-date sila ng ganoon. Pribado ang lugar at kahit alam niya na hindi lang si Jonas ang nagmamay-ari niyon dahil property din iyon maski ng mga kaibigan na nobyo, sinisiguro nitong kapag pupunta sila roon ay walang sino man ang pupunta sa mga ito. Malaki ang private place ni na Jonas sa Casablanca. May villa, malaking swimming pool at ilang amenities kagaya ng billiards, basketball court at tennis court. Malaki rin ang hardin na siya namang paborito nilang puntahan ni Jonas. Sa kasalukuyan ay nandoon sila ngayon. Sabay sila umupo sa picnic cloth na nakalatag sa Bermuda grass ng hardin. So, kumusta ang lakad mo sa Espanya? Tanong ni Mindy, habang ang nobyo ay nag-uumpisang humiga sa kandungan niya. Siya naman ay nag-uumpisang tignan laman ang picnic basket na inihanda nito. Nakakita siya ng 2 clubhouse sandwich. Inilabas niya iyon, ang isa ay binigay kay Jonas. Ayos naman, it was a beautiful wedding. Sa wakas, nakita rin ng playboy na kaibigan namin ang katapat niya. They seemed so happy, so I felt happy for them too. Nakakalungkot lang isipin na hindi kita nakasama roon para makita ang okasyon. Bahagya nagulo si Mindy sa sinabi ng nobyo. Napapansin niya ng mga nakaraan ay para madalas na nagpaparamdam ito na gusto na siyang ipakilala sa publiko at ipaalam sa mga kaibigan na nobya siya nito. Pilit na iniintindi na nga lang niya iyon dahil na rin isa-isa na nag-aasawa ang mga kaibigan ni Jonas. Baka napapressure na rin si Jonas sa mga nangyayari sa paligid nito. Maging masaya nga siguro kung nandoon ako. Pinilit na lang umiti ni Mindy sa sinabi ng nobyo. Tumingin ito sa kanya at habang nakahiga ay inabot ang mukha niya. 3 taon na tayo, Mindy. Oo nga, ang galing no? Sa kabila ng komplikado nating sitwasyon ay naging matatag tayo. Alam niya na may ibang ipahiwatig ang mga sinasabi ni Jonas. Nararamdaman niya, pero gusto niyang iiwas ang pag-uusap nila sa ganoon. Hindi pa siya handa na ipagmalaki ang relasyon nila. Hindi siya kailanman magiging handa. Lalo na ngayon na alam niyang malapit nang matapos iyon. Tinitigan lang ni Jonas si Mindy. Wari may gustong sabihin. Iniwas ni Mindy ang tingin
at kinuha ulit ang picnic basket. Saka naghanap na kung ano interesante ay makikita roon para maiba silang pag-uusapan. Nagtagumpay naman siya dahil may nakita kakaiba sa basket bukod sa mga pagkain at inumin. Nakikita siya roon ng isang box. May kalakihan ng box na tila naglalaman ng relo. Nakataas ang isang kilay na kinuha niya roon. Pasulubong mo ba ito sa akin galing Espanya? Actually, dumaan din ako sa New York. Doon ko binili iyan. Ngumiti si Jonas at tumayo mula sa pagkakahiga nito sa kanyang kandungan. See for yourself. Binuksan ni Mindy ang kahon. Pero napakunot noo siya na makita may isang box pa na nakapaloob sa kahon. May note pa na nakalagay na open again sa ibabaw ng mas maliit na box. Sinunod niya ang nakalagay sa note at may isa pa uling box na may same note. Sa pagkakita niyon, magsimula ng kabahan si Mindy. Paliit na kasi ng paliit ang box. Tinignan niya si Jonas at nakita ang malaking ngiti sa mukha nito. Samantalang ang mukha naman niya ay tila nawala ng kulay sa naiisip na maaring laman niyon. Go on, pag-encourage pa ni Jonas sa kanya. Sa nanginginig na kamay ay pinagpatuloy ni Mindy ang pagbukas at nang sa wakas ay nabuksan na pinakamahuling kahon ay napapikit siya. Pinipilit na pigilan ang mga luha na nagtatangkal lumabas sa mga mata. Sa pinaghalong saya at higit sa lahat ay kalungkutan na hindi niya magagawang sagutin ng tama ang napakagandang tanong na nasa huling note ng box. I am so sorry, Jonas. Sa halip ay sagot niya at sinira ang araw na iyon para sa kanilang dalawa. I was expecting you to be late again. Hindi ka ba nag-enjoy sa paglabas yun na kaibigan mo, Mindy? Sa namumulang mga mata ay sinalubong ni Mindy ang tingin ng kanyang ama. Kapag makikita sila ni Jonas, ay palaging sinasabi niya sa mga magulang na makikipagkita lang siya sa isang kaibigan. Sa tuwina ay pumapayag ang mga ito at hindi rin naman nagagalit o nagtatanong kapag nahuhuli siya na uwi. Sumama po kasi ang pakiramdam ko, kaya kailangan ko nang umuwi. Mauna na po ako sa taas. Sandali na lang at maghahapunan na. Hindi mo ba gustong sumabay? Umiling si Mindy. Sa kalagayan ngayon, ay alam niya hindi makakayang tumagal na hindi napapaiyak. Sariwa pa ang naging pag-aaway nila ni Jonas kanina. Hindi niya makakayang itago ang sakit na nararamdaman sa pamilya. Alam niyang sooner or later, mararamdaman din ng mga magulang na may problema siya at ayaw niya mag-umpisa magtanong ang mga ito. Natatakot siya na baka hindi niya kaya magsinungaling. Nakakain na rin naman po ako, sagot na lang niya. Akmang aakit na siya na magsalita ulit ang ama. Nagtalo kayo ng kaibigan mo, tama ba ako? Nanigas si Mindy nang marinig ang kakaibang tono ng papa niya nang sabihin ng salitang kaibigan. Napatigil siya. Ang akala mo ba ay maitatago mo sa amin ang lahat, Mindy? 3 taon. Tumingin siya sa ama, lalong bumigat ang kalooban niya. All this time ay alam ng ama ang tinatago niyang sekreto. Papa, lumapit kay Mindy ang ama. Wala siyang mababakas na emosyon sa mukha nito kaya lalo siyang kinabahan sa maaring mangyari. Nawala na rin ng kulay ang kanyang muka. Sa kabila ng pagiging istrikto ng ama ni Mindy ay mabait naman ito. Madalas ay binibigay nito ang mga gusto nila, lalo na kapag nabibili ang mga iyon ng pera. Nararamdaman din niya ang pagpapahalaga ng ama sa kanilang magkapatid dahil palagi nitong kinukumusta at sinusuportahan sa mga ginagawa nila sa buhay. May limitasyon nga lang iyon dahil na rin sa klase ng buhay na mayroon sila. At iyon na nga ay walang kalayaan sila mga anak nito na makapili ng taong mamahalin dahil sila ang bargain para sa pangarap ng ama. Hinawakan ng kanyang papa ang balikat niya sa kangumisi. Sa kabila ng pagkakaalam ko na may karelasyon ka sa nakalipas sa taon ay hinayaan kita, Mindy. Dahil alam ko na magiging unfair ako sa iyo sa hinaharap. Nararamdaman mo naman siguro ang gagawin ko sa iyo, hindi ba? Arranged marriages run in our family. You can't do anything about that. Lalong tumibay pa ang kagustuhan ko na gawin yun sa'yo dahil na rin sa kinasangkutan ng lolo mo sa nakaraan. Kailangan ko si Jervy at ang suporta ng pamilya niya sa darating na eleksyon. I need you to be my bargaining chip so I could win their trust and support. It's to build their strong family ties. Alam ko na hindi tama iyon, na unfair sa'yo iyon. Kaya hinayaan kita na bigyan ng kalayaan kahit papaano. Hinayaan kita na makipagrelasyon sa kung sino bago mangyari ang kasalan. Gusto ko rin naman na maranasan mo ang pag-ibig, ang maging malaya kahit papaano. But your time is running out, Mindy. I want you to remember that. Mahinahon, pero puno ng otoridad ang boses ng papa niya. Napatungo-tungo na lang si Mindy dahil hindi niya kayang baliin ang utos nito. She had always been a good girl. Umakyat na siya sa kanyang kwarto. Kinuha niya ang isa sa mga paboritong teddy bear sa loob ng cabinet.
Punong-puno iyon ng teddy bear dahil alam ni Jonas na mahilig siya roon. Hindi rin naman kasi niya hinahayaan ang nobyo na bigyan siya ng bulaklak dahil ayaw niya magtaka ang mga magulang kung sakaling may dalang ganoon kapag umuwi siya. At least, sa mga teddy bear, ay madali lang niya magagawa ng palusot dahil alam ng mga magulang na mahilig siya roon, kaya bumibili palagi. Iyon ang dahilan niya kaysa aminin na bigay iyon sa kanya ng espesyal na tao. Niyakap niya ang teddy bear at inisip na si Jonas iyon. Kinuha niya ang cellphone at tiningnan kung nag-reply na ito sa kahit anong text niya pagkatapos sila maghiwalay. She received nothing. Napabuntong hininga si Mindy. Alam niya hindi maiiwasan sa isang relasyon ang mag-away, ang magkagalit. Hindi perpektong relasyon nila ni Jonas kaya nag-aaway din sila paminsan-minsan, lalo na sa isang komplikadong relasyon na kagaya ng sa kanila. Pero madali lang na naresolba nila ang mga iyon. Pero ibang sitwasyon nila ngayon. Duda si Mindy kung madali lang din nilang mareresolba ni Jonas ang problema nila ngayon. She knew she brought out the best in him. Pwede bang malaman ko kung bakit? Mababakas ang sakit sa mukha ni Jonas nang tanggihan niya ang proposal nito. Hindi pa ako handa, Jonas. Nakagat ni Mindy ang ibabang labi. Sa totoo lang, gusto niya ang isipin na magpapakasal sila ni Jonas. Nakakatuwang isipin na ito ang lalaking magiging ama ng kanyang anak at makakasama niya si Altar. Makakasama niya sa habang buhay. Mahal niya si Jonas at handa siyang pakasalan ito kahit ngayon din. Pero kailangan niya magsinungaling dahil imposible mangyari iyon. Tumango-tango si Jonas. Mukhang pinipilit na intindihin ang sagot niya pero maya-maya ay umiling. No, I can't accept this. Jonas, tumayo ang nobyo, saka naglakad-lakad sa hardin. Tumayo rin si Mindy para habulin ito. Naiintindihan niya kung bakit nagkakaganoon si Jonas, nasasaktan nito, at lahat naman ng mga tao, kahit ang mga pinakamaunawain, ay may damdamin din. Nagugulo rin ang utak ng mga ito, lalo na kapag nasasaktan, nagagalit, naghihirapang tanggapin ang mga bagay. I don't deserve this, Mindy. I'm sorry, Jonas. What? Nabata ka pa? Umiling-iling ito. You're already 23. At diba, sinabi mo na mahal mo ko? Ikaw, mahal na mahal kita at handa kitang pakasalan. Ayaw ko na ng ganitong relasyon lang na dahil lang sa natatakot ka, nipilitin tayo ng mga magulang mo na magpakasal tayo kapag nalaman nila ang relasyon natin. Kaya gusto ko nang gawin ang lahat ng tama. If that is what it takes to make me show you to the world, I'd gladly do it. In the first place naman, nang una kitang makita, ay nararamdaman ko nang ikaw na ang babaeng para sa akin. Kaya tinanggap ko ang lahat ng gusto mo, ng mga request mo. Inintindi kita at ibinigay ko ang lahat ng hiling mo dahil gusto ko na huwag kang mag-alala, na maging masaya ka palagi. Ginawa ko ang lahat para sa iyo, Mindy. Pero bakit parang kulang pa ang lahat ng mga iyon? Natatakot ka ba na kapag nagpakasal tayo, ay pipigilan kita sa gusto mong pang gawin? Hindi ko gagawin yun, Mindy. Kung ayaw mo pa rin magkaanak, it's okay. Just give me the security that I have you forever. Huminga ng malalim si Jonas. Pagkatapos ay humarap sa kanya. Hinawakan nitong mukha niya. Hindi ka pa ba napapagod sa sitwasyon natin, mi amor? Sa ganitong setup? I love you so much. Gusto kong malaman ng buong mundo na mahal kita ng walang pagkatakot. At higit sa lahat, I want to have your love with the right blessing. Niyakap niya si Jonas. Gusto rin niya mangyari ang mga gusto nitong iyon. Pero imposible. Kaya kailangan niyang tanggihan ito ng tanggihan hanggang sa tuluyan nang mawala ang pagiging maunawain nito. Alam ni Mindy na hindi niya ginagawa ng tama ang lahat sa pagitan nila ni Jonas. Nagsisinungaling siya sa nobyo. Pilit niya ay ginigiit na kaya ayaw niya ay dahil bata pa siya. Pero hindi niya gustong sabihin kay Jonas ang lahat. Mahal niya si Jonas. Hindi naman tatagal ang relasyon nila ng ganoon kung hindi niya mahal ito. Kahit madalas na online lang sila nagkakausap, ay masaya na siya. Alam niyang ganoon din naman si Jonas sa kanya. Pinagkatiwalaan din niya ito. He had always been a good boy. Walang ginawa si Jonas na kahit ano na pinagdudahan niya. At kung mayroon man, alam niya na madali lang na malalaman niyon. Kilalang tao si Jet. Kung sakaling may ibang babae man ito, ay madali lang niya na malalaman. Pero duda siya roon. Nararamdaman niya, tapat sa kanya si Jonas. His words were genuine and so were his actions. Naging matagal ang 3 taon para maging sapat at mapatunayan niya iyon. Isama pa na magagawa pa ba niya ang pagdudahan si Jonas? Makakaya ba niya magalit? Samantalang sa simula ay siya ang hindi naging tapat sa nobyo. Gusto niyang bumawi kay Jonas. Gusto niyang ipakita
kung gaano niya ito kamahal. Kahit kaunting sandali na lang, kahit alam niya hanggang doon na lang iyon. Kinabukasan ay hindi na napigilan ni Mindy ang sarili na bisitahin si Jonas. Hindi pa kasi ito sumasagot sa mga tawag o kahit text messages niya. Kahit alam na kakaunti na lang ang oras na makasamang nobyo at mas makakabuti kung magpatuloy ang ganoon dahil matatapos na rin naman sila ay hindi pa rin niya gustong tapusin ang lahat. Alam niya na nagiging unfair na siya pero gusto pa niyang sumaya. Gusto pa niya makasama ito kahit sandaling panahon na lang. Minsan nang nakarating si Mindy sa unit ni Jonas na nasa isang exclusive condominium building sa Makati. Hindi man ito sinagot kung nasaan ito ay hula niya na naroroon ang nobyo. Doon kasi naglalagay si Jonas kapag nasa Maynila. May mga ilang properties ito sa kalapit lugar ng Maynila pero hindi iyon madalas na naroroon. Hindi naman siya nagkamali dahil nabungaran nga niya sa condo unit si Jonas. Hi! Pinilit ni Mindy na ngumiti kahit hindi nagustuhan ang itsura ng nobyo. Jonas looked wasted. Magulo ang dating palaging nasa ayos na buhok nito at maitim din ang ilalim ng mga mata. Mukhang dinamdam talaga ng nobyo ang pagtanggi niya kahapon. Hi! Sagot nito pero may malamig na boses. Pinapasok siya ni Jonas sa loob ng condo unit. Napansin agad niya na may mga bote ng beer doon pero alam niyang bilang doktor ay hindi gusto ng nobyo na sinisira ang atay. Minsan lang yan. Sagot agad ni Jonas nang maramdamang magtatanong na siya. You know it hurts. Kailangan kong makalimot kahit papaano. Lumamlam ang mga mata ni Mindy na tumingin sa nobyo. I'm so sorry, Jonas. I'm so sorry. Lumapit siya at akmang yayakapin si Jonas nang lumayo ito sa kanya. Hindi ko maintindihan, Mindy. Alam ko, ako ang may problema, Jonas. Dahil ayaw kong sabihin sa iyo ang totoo. Hindi ko kaya. Ayaw kong lumala pa ito lalo ng gulo at buhayin sa isip ko na imposibleng matupad ang gusto mo. Gusto na sana magpaliwanag ni Mindy pero hindi talaga niya kaya. Ayaw niyang malaman ni Jonas ang lahat ng itinatagong sekreto kahit malapit nang mabuking iyon. Dahil alam niyang mas lalaki pang away nila, mas gugulo pa ang sitwasyon. Malinaw rin naman sa isip niya na malapit na mangyari iyon. Pero gusto niya pang sulitin ang mga sandali. Naisipin na wala silang problema sa relasyon nila, na hindi sila magkakahiwalay. Mahal na mahal lang talaga niya si Jonas, kaya nagiging ganoon na lang ang takbo ng isip. Ayaw niyang mawalay sa nobyo, pero mahal din niya ang mga magulang. Kailangan niyang tuparin ang mga pangarap nito. May responsibilidad siya na masigit na kailangan gawin kaysa unahin ang sariling damdamin. I love you, Jonas. Hindi pa ba muna sapat iyon? Secure ka naman sa pag-ibig ko, and I promise you, ikaw lang talaga ang mamahalin ko habang buhay. Kahit na ikakasal ako sa iba, mananatili ka sa puso ko. Tumigil si Jonas at humarap sa kanya. Sinulubong nila ang tingin ng isa't isa. Hindi nagtagal ay bumuntong hininga ito. Tanda na sumusuko na. I'm so sorry, umiling si Mindy. No, ako dapat ang nagsasabi niyan. I'm so sorry I hurt you. How can I make it up to you, Jonas? Hinalikan siya nito. Maraming paraan. Keep loving me for one. Pero ang pinakagusto ko talaga sa lahat ay ang hayaan mong ipagmalaki ka. Ang ipakilala kita sa mga kaibigan ko. O hindi kaya ay mailabas ka sa isang pampublikong lugar. Makapag-date ng normal kahit ganoon lang muna, Mindy. Ang huwag kang matakot ay ipakilala ako sa buong mundo bilang boyfriend. Ang kahit minsan ay maging normal na magkarelasyon din tayo. No secrets. No. Pinutol ni Mindy ang pagsasalita ni Jonas nang siya naman ang humalik dito. If so, then your wish is my command. Sa kabila ng sakit na nararamdaman ni Jonas kahapon, ay hindi na rin niya ininda iyon ngayon. Hindi man nakuha ang inaasahang sagot mula kay Mindy, ay malamang pagbibigyan siya nito sa matagal ng pangarap sa relasyon nila, ay tila naging sapat na sa kanya. Kasalukuyan silang nasa luneta at naglalakad kagaya lang ng mga normal at simpleng tao. Ngiti-ngiti siya na makahugpong ang mga kamay nila na para bang kagaya ng karamihan sa mga kabataang couples na ganoon. Masarap ang pakiramdam ni Jonas na tila nakahalo sila sa karamihan. Nakasuot sila ni Mindy na simpleng damit lang, t-shirt, maong pants at nakatsinelas nga lang siya at ganoon din si Mindy. Nakasuot din si Jonas ng shades at sombrero. Kahit pumayag si Mindy na makipag-date sila ng normal, ayaw naman niyang i-risk din na makilala siya ng mga tao. Tsak na magugulo lang ang date nila at ayaw niya iyon.
Sapat na sa kanya basta makagala sila ni Mindy na parang normal na tao sa isang pampublikong lugar. Uy, gusto ko nun. Parang bata na hinila siya ni Mindy papunta sa isang street food stand. Natatawa nagpadala naman siya sa nobya. Mukhang masarap. Manong, magkano po itong kulay orange na bilog? Tanong ni Mindy sa nagtitinda. Sinagot naman ito ng tindero at binigyan ng stick para maitusok ang nobya sa niluluto ng huli. Napakunot ang noo ni Jonas. Hindi mo alam ang tawag dyan? Ha? Tila natuliro pa si Mindy sa tanong niya. Hindi ako kailanman nakakagala ng pagganito. Alam mo naman na strict ang mga magulang ko, hindi ba? Tumangutango si Jonas. Dahil minsan din na dumanas ng hirap, ay alam niya ang tawag doon. Nung nasa ampunan din, ay ginagala naman sila paminsan-minsan ng mga madre. Kaya nakikita niya at alam ang tawag sa mga ganoong pagkain. Pero si Mindy, hindi niya lubos maisip na may ganoong ka-istriktong mga magulang. Oo, may kilala siyang ganoong klase ng mga magulang. Pero paminsan-minsan ay gusto niya magduda. Hindi man madalas na ikinuwento ni Mindy ang pamilya, ay nararamdaman niya na hindi basta-bastang pamilya ito galing. Makikita iyon sa mga kilos nito. Ngunit sa kabila niyon ay nanatiling low profile ang nobya. Sa halip na kumuha ng mataas ang kita na trabaho, ay pinili nito na maging guro. Hindi man nararanasan ng mga kaklase na ginagawa nila ngayon, ay bukas sa loob na tinanggap nito iyon. Kinuha ni Mindy ang stick saka nagsimulang tumusok na kwek-kwek. Pagkatusok nito, nang isa ay tinaas iyon sa kanya at pinakain. Kinain naman niya iyon pero agad din na nailuwa. Dahil hindi nila parehong naalala na mainit pala ang pagkain dahil kakakagaling lang sa kawali. Ow! Oh God, I'm so sorry. Mabilis na wika ni Mindy na nataranta dahil sa nangyari sa kanya. Tumalikod si Jonas at sinubukan na pakalmahin ang sarili mula sa napasong dila. Sinubukan niyang paypayan ang napasong dila. Hindi napigil ang pag-aalala ni Mindy. Lumapit ulit ito sa kanya at tinulungan na hipan gamit ang bibig nito ang napasong dila niya. Tila na takot ito dahil sa nangyari sa kanya. Ikinataba ng puso niya ang pagiging maaalalahanin nito. Pero naging malaro ang isip niya dahil na rin sa nakikitang hitsura ni Mindy ngayon. Nang tigilan niya ang pagpapaypay sa mga labi ay tumigil din ito sa pag-ihip. Di na masakit? Nag-aalala pa rin na tanong nito. Ngumiti ng mapanukso si Jonas. Hindi na, halika dito. Wika niya sa kahinalikan ang nobya, tutugon sa mga labi. Natuwa siya kung paano nagkaroon ng hugis dila ang mga labi ni Mindy habang hinihipan niya kanina. At nang dahil doon, ay nagkaroon siya ng kagustuhan na maramdaman ang ganoong hitsura ng mga labi nito sa mga labi niya. Hindi naman nabigo si Jonas sa gustong mangyari. Sinagot nga ni Mindy ang halik niya. Kailanman ay hindi niya naisip na magkakaroon sila ng pagkakataon na maging PDA. Paano niya maiisip iyon samantalang palaging patago at sa pribadong lugar lang sila nagkikita? Isama pa na tila nakakahiya rin ang magpakita ng ganoon sa publiko. Pero sa ginagawa nila iyon ngayon, pakiramdam niya ay wala namang masama. Lalo na at iyon ang pinakaunang ginawa nila iyon. He felt free. Thank God, the Philippines is a free country. Bumabawi ka talaga sa akin ha? Ngiting-ngiting wika niya nang matapos ang halik. Pinisil ni Mindy ang ilong niya. Sinusulit ko lang ang mga panahon na kasama kita. Napakunot noon si Jonas. May nararamdaman siyang kakaiba sa tono ng nobyo. Sinusulit? Bakit? Mawawala na ba ako para gamitin mong term na yan? Napansin niya na sandaling natuliro ang mukha ni Mindy. Well, naiisip ko lang na baka malapit ka nang bumalik ulit sa Spain. Kinain ng lungkot ang puso niya. Tama kasi ito. Tinawagan ako ni Mama kahapon. Namimiss na raw niya ako. Isama pa na matatapos na rin ang bakasyon ko sa ospital. Humingi si Jonas na mahigpit na 3 buwan bakasyon sa ospital na pinapasukan sa Spain dahil na rin gusto niya makasama si Mindy. Gusto niya siguruhin lalo ang nararamdaman kaya ginusto niya nasa Pilipinas sa mga oras na iyon. Gusto rin niyang ipahiwatag sana kay Mindy na kaya ginawa iyon ay dahil na rin sa planong pakasalan na ito. Pero dahil nabigo siya, ay nabaliwala rin ang lahat sa kanya. So, kailan ka aalis? Baka sa makalawa. Tumango-tango si Mindy, saka bumalik ulit sa street food stand. Kumuha ito ng panibagong stick at kwek-kwek. Sa pagkakataong iyon, ay hinipan muna nito ang kwek-kwek bago iyon isinubo ulit sa kanya. O ayan, kumain ka ng marami. Wala niyan sa Spain. Natatawa pang sabi nito. Kinurot niya ang pisngi nito.
Nang matapos ito sa pagsubo sa kanya, ay siya naman ang kumuha ng steak at pinakain sa nobya. Naka 50 pesos din sila dahil sa street food na kinain. Pagkatapos kumain, sumakay naman sila ng kalesa at sa pamamagitan niyon ay nilibot ang buong luneta. Sumandig sa dibdib niya si Mindy habang isang kamay niya ay nakaakbay dito habang pinapatakbo ng kutsero sa unahan ang kalesa. I'm going to miss you. Nararamdaman ni Jonas ang tila paninikip ng lalamunan ni Mindy nang sabihin iyon. Napatingin siya sa nobya at nang nakita na may luhang pumapatak sa mga mata nito, madalas na emosyonal ang nobya kapag magkakalayo sila. Ganoon din naman siya, pero iyon ang unang beses na nakita niya itong umiyak. Parang may malaking kamay na pumiga sa puso ni Jonas. Pilit na iniintindi niya si Mindy sa mga kakaibang hiling nito tungkol sa relasyon nila. Dahil malaki rin naman ang pabor na kailangan niyang hilingin, iyon ay ang hindi niya kaya na palagi nasa tabi nito. Mahal niya si Mindy, pero may mga responsibilidad din siya sa Spain at nandoon ang kanyang ina. Kailangan siya ng ina at ang kagustuhan din ng huli na sa bansang sinilangin nito ay magsilbi bilang doktor. Malaki kasi ang utang na loob niya rito. Mindy, pinahid ng daliri nito ang pumatak na luha. I'm sorry. Mamimiss lang talaga kita kaya ako nagkakaganito. Niyakap niya ito. It's okay. Palagi naman tayo magtatawagan, di ba? Mag-a-adjust tayo para sa isa't isa. Pagpapagaan niya ng loob nito. Ikaw kasi, kung umuo ka sana sa proposal ko, edi sana pwede na kitang isama pabalik ko. Tumingin sa mukha niya si Mindy. Bakit? Hindi mo ba ako pwede isama sa Spain? Kahit na hindi pa ako pumapayag na magpakasal sa'yo? Umiti siya. Na para bang papayag ka rin na sumama sa akin roon? Bakit hindi mo ko subukan tanungin? Napataas na isang kilay si Jonas. What? Kasama rin ba ito sa pagkonsuelo mo sa akin sa pagtanggi mo ng proposal ko sa'yo? Si Mindy naman ang umiti. Let's see. How much time do I have left, Papa? Kinakabahan at natatakot man ay nilakasan ni Mindy ang loob niya na kausapin ng ama pagkatapos ng date nila ni Jonas sa Luneta. Mula sa pagbabasa ng libro sa library ng bahay nila ay tumingin ito sa kanya. Nakakunot ang noo. Time left for what? Kinagat ni Mindy ang ibabang labi. My time? Before I'm officially engaged to Jervy. Before I go to hell. Tumayo ang papa niya at lumapit sa kanya. Hinawakan nito ang mga balikat niya. You really want to make the most out of your time, don't you? I love Jonas, Papa. Wika niya sa kanaglihas na tingin. Pero kahit ganoon, ay nararamdaman niya ang pagtiim ng mga bagang nito. Pero kailangan mo rin na itatak sa utak mo na ikakasal ka na kay Jervy. You can't commit to someone forever, Mindy. Kailangan kita para sa pangarap ko. Tumangutang mo siya at pinigilan ang mga luha na nagbabantang lumabas sa mga mata. Hindi po ako nakakalimot, Papa. I love Jonas, but I love you too. I love our family. Magpapakatiwalaan niyo ako na susunod ako sa gusto niyo. But please, I still want to spend my time with him. May oras pa naman ako, di ba? Mayroon pa. Pero pag napag-usapan na namin ni Rainier ang tungkol sa inyong dalawa ni Jervy, nakausap na rin niya sa Jervy at pumayag naman ito. And Jervy adores you. You'll be in good hands, Mindy. But how much time do I have left, Papa? Gusto ko nang sulitin ang natitira ko pang oras. About 2 weeks, sagot naman ito. The end was really near. Sa isiping iyon, ay gusto nang mapahikbi ni Mindy. Pain started to crawl into her heart. Gusto niyang sulitin ang mga natitirang araw kasama si Jonas. Kaya na magaya ito maidate man lang siya sa isang papublikong lugar ay pumayag siya. Hindi na rin naman kasi niya kailangan matakot na mahuli ng mga magulang dahil na rin sa matagal na palang alam ng mga ito ang sekretong itinatago. If that's so, then I want to be with Jonas for those remaining 2 weeks. I want to be in Spain with him. Tumingin si Mindy sa papa niya at nakita na nagdilim ang mukha nito sa sinabi niya. Kinabahan siya. Kailanman ay hindi siya pinayagan ng ama na makapag-overnight sa mga kaibigan. Kahit noong nakagraduate na siya, ay nanatili pa rin iyon. Alam niya na malaki ang posibilidad na hindi siya payagan ng ama, lalo na at mahabang bakasyon iyon at out of the country pa. But she wanted to take a chance. Please, Papa, just this once. Ipinapangako ko naman sa inyo na babalik ako eh. Magpapakasal pa rin po ako kay Jervy. I just want to be with Jonas in his home country. Gusto ko maging masaya siya, maging masaya ako, kahit ito na magiging huli. At pagkatapos ng bakasyon na yun, everything would be over. Pinagkakatiwalaan niyo naman po ako, diba, Papa?
Hindi ko pa lang po talaga kaya na magpaalam sa kanya ngayon. Gusto ko pa siyang makasama, kahit sandaling panahon na lang. This vacation is my last straw. Hindi na napigilan ni Mindy ang pagtulo ng mga luha habang sinasabi iyon. Walang problema sa kanya kung magbabakasyon siya sa Spain. Kaya niyang i-risk ang 2 linggo na hindi makakapasok sa trabaho para kay Jonas. Para sa kasiyahan niya. After all, sa ilang taon na pagiging guro, ay ngayon lang siya magkakaroon ng ganoon kahabang bakasyon. Hindi nagsalita ang papa niya. Matagal lang ito na nakatitig sa kanya. Pero nang tumalikod ang ama, ay nawala na ng pag-asa si Mindy. Bumaba ang balikat niya, tanda ng pagkatalo. Do whatever you want, just don't break the promise you gave me. Take care, and be sure to be back after 2 weeks. Sa mga salitang iyon, nagliwanag ang mundo ni Mindy. Bakit ganoon, mga kafelisidad? Naiinis ako na naaawa kay Mindy. Para kasing sarili lang niya ang iniisip niya. Hay buhay, sana maging tapat siya kay Jonas para alam ng lalaki ang nararapat niyang gawin. Hindi yung basta na lang siya mawawala ng walang paliwanag. Mga kafelisidad, sana naman magising si Mindy na hindi lahat ng kagustuhan ng magulang ay masusunod. Paano naman ang kanyang puso? Kaya naman, abangan!